Huliin yung dalawa iyan! Bilisan natin si Simon! Hindi makatakas dito Ginoong Simon! Kailangan natin makatakas dito Ginoong Simon. May naisip ako na paraan. Palit tayo ng damit. Bakit naman? Para malito sila at kung nakita nila ako, isipin nila na ako si Simon. Baka naman di kayo mapahama. Wala na tayong maisip na paraan. Wala na tayong oras. Ang dalawang yun! Ayun si Senyor Ibarra! Sumakay sa bangka! Tulak natin ito, Ginoong Ibarra! Sumakay ka na dito sa bangka, Ginoong Ibarra. Pagtago ka dito sa ilalim ng trapal. Para hindi nila makita. Paano Galias? Wala ako maglalakad. Basta ko lang maglalakad. Huwag kang lalakad. Mag-ingat Galias! At alalahanin mo yung sinabi ko na huwag kang lalabas. Kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bilisan, malalagos tayo sa parayan. Kaya man ay walang maayos na lawak sa lugar dito. Ang lunas ay napakadali. Iwan ko ba kung bakit walang nakaisip nito? Magbukas ng bagong ilog, Kawasan. At sarahan ang dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ko kukuha ng pera na ipapabayad sa mga manggagawa? Di na kailangan, pangkat na ng bilanggo ang gagawa. Ngunit, walang sapat na bilang ko ang gagawa. Kung gayon, hayaan natin ang mga mamamayan na magtrabaho, bata man o matanda. Ngunit, kabuluhan lamang yan na may dudulot Ginoo. Kaguluhan? Alam mo ba anak, sa susunod na kaarawan mo, maaari ka na magsuot ng saya.
Talaga po ba, Itay? Tinisboro, mabuti nandito ka. Magandang umaga, Padre, anong maaaring ipaglingkod ko sa iyo? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo ba na mabayad ako na renta sa sarili kang lupa? Sapagkat nagkamali kayo sa pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit, nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang mga pamumurisyo. At ngayong ayaw kong magbayad, abay, mamipilit mo ba ako? Ito ay naiiba dahil sa inyong pagpabaya. Ibig sabihin nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati maliit lang ang halaga niyan. Ngayon, 200 na. Abay, napakalaki naman. Akin na tong lupa. Hindi, sa korporasyon. Hindi, lalaban ako! Itay! Hulihin niyo yung taong yan at gawing kawal. ₱500 ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong kapatid. Ginoo, maaari ko ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung iyo pong nagugunita, 13 taon na po ang lumilipas. Kung iyo pong naalala, dito po tayo unang nagkita. At hindi po ako nagkakamali. Kayo po ang unang taong nagbibigay sa akin ng pakikiraman. At sino ako sa tingin mo? Isang taong pinalagay ko na dakila. Isang taong alam ng lahat na maliban sa akin na patay na. Ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikahamak. Di mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako, 13 taon na ang nakaraan, upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan, na nilaan ang kanyang buhay. Upang may paglaban ng mga Pilipino, laban sa mga nang-aapi. At ngayon ako'y nagbalik upang mapatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong naiwan ay tuluyan ng lumaganap sa ating lipunan. At ang mga kabataan ay wala nang ginawa kundi sumunod. Magpaalipin at hindi na pinapakinggan. Ang wikang ito ang nagbubuklod sa ating mga Pilipino. Isang malaking pagkakamali. Kailanman hindi magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. At itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating pagkatao at ang ating mga karapatan. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. At ano? Ano ang mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang ating bayan? Hayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina? Kapatid, sa ilalim ng lupa? Pero ano ba ang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ng aking ina. Na iharap sa hukuman at magbintang kung sino-sino mang mga Kastila. Ngayon, na nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay kakasawi ko. Nasa kamay mo ang buhay ko. Basili. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Mamamatay ang mga mahihina. Matitira ang mga malalakas. Malapit na akong magtagumpay. Kunting tiis na lang. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Ang mga
mga namumuno sa kanila ay mga binatang radikal sa mga pananalig. At ang isa sa mga ito ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko ay dapat pagbigyan ng mga estudyante. Palagay mo, Simon. Alahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Para sa estudyantes,